Okay, so maayong buntag natin tanan and kindly settle yourselves so we can have our kanang briefing smoothly. Layo gani kaayo, dili maayo siya sa ano, murag social distancing mo. Pero sige. Si sir. Monkeypox ma? Ha? Doon lang, sir. Ikaw, sir, mamulog ka naman, Hazel. Surugan gani sila. Char. Pwede siguro masibog sa si Ma'am Kat kaya wala pa si Lieutenant Colonel Angon. Pwede po ka tumaan na gidaw ka, sir. Tumaan na gidaw ka. Sumukan. Labi ko ang pinaka-apoy. Sige, David, dali lang. Sige lang. Wait lang ha. Sige. Okay, so napatunga na hinon, sir. Wala na conscious ka, sir? Sir, wala na conscious ka? Wala gi mo nag-A na mo. Ma'am, nag-paint iyang ano. Oh, nag-pink. Wala pong nagtuturo sa ulo. Subukan. Okay, flames na. Seryoso na lang. Sige, maayong buntag ka na to. Ato na lang i-agis ka tao ang kuan, ang pakyas na paggamot ni Arby. Sige. Anyway, sabi to nga to ang spokesperson sa Ma'am Kat. Murag lang tayo busy po, ma'am. Di ba? Busy po. Busy po. Okay. Nala si Ma'am JC? Ayan, nala si Ma'am JC. Kasi pagkaisahan natin. Ma'am, because welcome the late. The late. Sige. We would like to acknowledge the presence of our spokesperson ng Davao City Auto District, the late Ma'am JJ. Sobrang maliit naman. Ikaw na sumugan. Oh, lain na hinon ng forma na to. Tama ra? Tama. O, lingkod na lang po dire. Sige. Kami naman, ma'am. Kanina si Lieutenant Colonel Angon. Dari ko? Sige. Mura po mong sikabo. Diha. Sige. Okay, maayong buntag, Ma'am JC. Good morning, ma'am. Good morning. And we also have our Malditahon, Sumugan, Bully. Ma'am Hazel, pasensya lagin mo. Ma'am Hazel, Captain Hazel Taso, good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Ano lang ang tapermi, ma'am, no? Malipayon tapermi para ang ato mga dagway magpabiling batanon. Sige, kani sino Sir Sir Ensign Garcia, masig din na ni mo ang sunod ba? Sir Ensign, mura ikaw na yun ang designated spokesperson sa Coast Guard natin, sir. Ma'am Angel, Sir, maayong buntag. Hello po, good morning po. Thank you for inviting us. At saka sa... Hey, 18. Sa 18. Sampol na, sir. Sampol, sir! Sampol, sir! And our spokesman, PRO11, Ma'am Kat, Major Catherine Delaray. Good morning, ma'am. Yes, good morning everyone. Long time no see. Na-miss na ako mo tanan. Pasensya na previous weeks na busy lang yun ang sa region. So may buntag sa tanan. Happy kadayawan. Oh, di ba? Hey! Pwede ba ang upat mo yung nabog? Because all spokes sila. 1, 2, 3, go! Mula na. Sige na. Na. Ay,
na si Sir. Sige, na to sir. Sugato ko na ito, ma'am. Mabilis ako na ito, ma'am. Ha? Sige na to si Sir ha. Dahil po kayo, ma'am, nagkita ba na ito si mga atong welcome. Oo, gani. Ikaw sige. Sul ya ma'am. Dala na bunga na. Pasensya na ha, magdala na sa gutaguloy. Hindi na sa tamang seryoso. Seryoso yan, sir. Wala pa man. Okay, atong i-welcome ang ato ang RCSU, si Lieutenant Colonel Romeo Angon. Maayong buntag, sir. Welcome, sir. Luya gani eh. Wala po si sir na. Sir, please, sir. Yes, sir. Okay. Morning, sir. Siya po ang pinadala ni Colonel Diani Lagundi. Yan, ato ang head sa RCSU. RCSU, Regional Civil Security Unit. Okay. Sir, maayong buntag, sir. Welcome to Davao Peace and Security Press Corps. Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa tuntunan, no? Gi-represent nato si Police Colonel Vianney Lagundi para kung na may queries regarding sa RCSU, we will try our best to answer them. Okay, thank you, sir. Di na ito mag-ihak. Seryoso si sir. Sumuntag mo diha. Okay. Ma'am, ato sa kumislahon na security nato sa region, ma'am. Okay, for the whole Davao region, generally peaceful, Ma'am Ruth, na ay mga ginagmay na mga incidents, pero gitutukan man po siya sa mga station commanders and chief of police para maimbestigahan o masolve. Pero sa whole peace and order situation sa Davao region, nagpabili na to nga na-enjoy ang peace and order. So hopefully mapadayon ni o kanang mo-cooperate ni hapon ng community sa mga crime prevention activities and programs sa whole sa PNP sa whole Davao region. Thank you, ma'am. What about atong DCPO, ma'am Hazel? Yes, sir, mga to ang Davao City Police Office man no, makaingon pa nga kanina gyud hapsay mo rin natin siya sa Davao, especially sa bag-o lang mahaman nga Kadayawan Festival. Nagpasalamat ni sa tanang tabang ang tanang Davaoenyo nagtinabangay gyud para malampuso no kanang atuan ni no sa Davao City, atuan ni ka lampusan, atuan ni kadaugan nga walay mga insidente during the Kadayawan Festival 2024. Pasalamat naman mo sa mga security and safety clusters na naghahatag ng seguridad sa tanan, especially sa mga volunteers, the force multipliers nga 1 AM pa na sa mga areas man from Rojas to San Pedro Square. So nagpasalamat ana kay dili malampos ang successful activity for the Kadayawan Festival kung wala po tinabangay sa parang mao gyud ang mga balik-balik nang no nga dili nato makuha ang peace and order kung wala ang pagtinabangay o pagkahiusa sa tanang Davaoenyo apil na diha sa mga bisita o sa mga turista nga mituman sa mga dos and don'ts nato for the Kadayawan Festival. Namatay na sita, pero nag-volunteer sila man mga ipa-inspect o ilahan mga bags para masiguro natin nga wala gid sila mga dala. And then sa mga community man nga ni-report sa atong kapulisan nga may mga unattended baggages, nagpasalamat nga ato gyud gigamit ang culture of security nga naata diri sa atong siyudad sa Davao. So, best practice sa atong siyudad sa Davao, ma'am, ang culture of security dili na to kalimtan nga dili na ho ang pag-post sa social media kundi ang paghatag og report sa atong kapulisan o sa mga kasundaluhan nga makita nato sa mga pampublikong lugar. Thank you so much, ma'am. Sir Insin, ayog tutok na, sir. Sayoso kay ka. Guys, mig-update sa atong mga kadagatan. O nihubas na ba itong mga dagat, sir? O palayon nga taas gihapon? Hello sir, I'm ma'am, good morning. Balivig Coast Guard, thank you sa mga Interjoint Security Task Force, sa lahat po ng mga coordinating unit para sa peace and order ng Kadayawan Festival. At the same time sa port security is pinaigtang pa ang mga sa dami ng pasaherong tumatawid sa summer in regards sa dahil sa Kadayawan Festival. Marami tayong mga turista from other regions na bumibisita sa Davao, so marami rin bumibisita at sa mga Samal Island na tumatawid. So ngayon regarding the incident with this festival,
thank you sa lahat ng participate ng mga tao ngayon kasi we have minimal incident with regards sa ating festival, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. And dun sa atong Davao City Water District, Ma'am JC, kumusta ang ato ang security? Ang security sa atong katubigan, ma'am. Yes, we're happy to announce that sa pagkakaroon we can claim that Davao City has achieved no itong ginatawag nato na climate resiliency in terms of water service. Kay ato ang napamagtud-an during the time of El Nino when every place in the country has been experiencing drought o water shortage, ang Davao City has sa opposite no ang ato ang scenario, bunda kayo ta og supply, and even now that we're experiencing the rainy season, despite ato ang mga pagpahimangno na manganda during the time na naisagunso nagkusog na pag-ulan because of the possible kaning reduced water flow kay naay turbidity, because of our groundwater naman nga available, halos dili siya mabati sa ato ang mga customers. Ang kung naa may effect no sa operation sa ato ang bulk water supplier. Ang ato na lang ginapaningkamutan karon is to sustain no ang kanang improvement na ato ang ginatagamtam, considering that out of our 250,000 plus na service connection, naapagihapon nagpabilin na 5% na dili naga 24 hours ang ilahang water service. So dari naka-concentrate no ang ato ang efforts para kani pud sila maapil no sa kaning paglambo sa kaning ato ang water supply. Ongoing pud karon ato ang mga expansion efforts para mas daghan sa mga taga Davao ang makatagamtam sa tubig gikan sa DCWD, and mo nang ato ang gi-extend no tong ato ang installment option na 500 pesos na new service connection fee until December 31, 2024, hoping na mas daghan pa na mga residential connections ang maingganyo na mga apply karong mga panahona sa ato ang buhatan. And we have lined up po na several programs to improve no ang ato ang frontline services. Isa sa ato ang ginabanner karon is ang kaning paperless billing. And in fact karong September magsugod ta na maghunong na ta og deliver og paper bill sa katong already registered sa ato ang text bill and email billing na services. And we will just announce no kung kanus apod ni siya applicable sa katibukan sa ato ang customers. Right now we're just giving time improving ang kaning application process para sa transition sa tanan nato pa na remaining na customers. Okay, thank you so much, ma'am. Dinita sir sa ato ang mga updates sa RCSU. Go ahead, Lieutenant Colonel Amon, sir. Yes, ma'am. Thank you. No, we are happy to announce na ang ato ang online system is already up and running. So we encourage everyone, yung mga especially sa mga gun holders nato, to renew our LTOF or the registration of our respective firearms. Because ang ato ang system karon, ma'am, is gipakuslan pa nato ang mga security features niya. So if ever na ay ma-encounter ang ato ang mga applicants, difficulties na ma-encounter nila, they can always seek assistance sa ato ang RCSU offices. In fact, naatay mga assistance centers na located dito sa Tagum City, dito sa Davao City, particularly sa SM City, sa Ecolan, para po dito sa Davao Sur o Davao Occidental, napunta dito assistance center sa Vigo City. So feel free na mo-approach mo sa ang personnel because they are always ready to give assistance para ma-renew or makapag-apply mo og bag-ong license or registration pertaining to your ownership sa inyong firearms. So we encourage na pag itong gusto pa mag-acquire
Just complete the documentary requirements and we will be always ready to assist you. Yun lang po, ma'am. Thank you, sir. And bidadi sa inyong data, sir, katong sa ato mga firearms, registered, unregistered, including sa kaning operations sa ato ang mga security agencies. Salamat ka, Lieutenant Colonel Angon. At this point, I yield the floor for questions sa ato ang mga E-team. Unahon na to si Francis E. Francis E. Ikaw, Gina, kita, Francis. Una, Francis. Hindi na po, kay Ma'am Giovanna. kay Ma'am Giovanna. Ma'am, nakatay, kay sagad mo na bugan ako medyo nagreklamo sila sa tax nila rating sa tubig, no? Katong after the 20% nga implementation, di ba, staggered na ito, mag-increase sa tubig. Nakakikwan, na may possibility ng increase pa. Kaya medyo, pwede mag-explain ka na dito sa tubig. Dapat ka rin, sa mga billings mo sa tubig, medyo taas. Okay, actually, katong 20%, ang schedule for implementation ato supposed to be in 2023. So, na-defer siya kay ang approval na dawat naman gud nato pagka December 2023. So, motong implement natin siya first quarter of 2024. And remember, 3 tranche kasi to nga implementation and the 20% was the second. So, meaning, napatoy remaining na 10% out of the total 60%. Wherein ang 10% scheduled din siya to be implemented this year. So we announced po last June that we will be implementing the last tranche last July consumption to be reflected as a August billing. Pero gamay na lang to siya at 9.99%. So we push through the implementation and explain na necessary gyud kaayo siya so that we can already move forward tong ato ang mga projects. But in hindsight, based ato the reports no na adunay mga connections na nagsaka ang ilahang water bill, as they come, ato man nang gina-investigate. And majority sa naay complaints na nagsaka ang ilahang water bill, it's not because of the water rates adjustment. Kay minimal lamang gud kaayo siya. And the usual reason is that ni-spike siya, number 1, naa siya after the meter leaking. So, muna naa siya significant spike na usually naalang sila sa 300 na himong tag 2,000, 6,000. Second reason naman, naa-adjust change in consumption pattern. Meaning, from the usual nila na 10 cubic ba or 15 cubic na consumption per month, ni-increase yun siya by 5 cubic or 10 cubic. So, natural, na-adjust increase sa ilahang water bill. Okay, thank you, ma'am. Dali lang mga sampayin sa nako ni ma'am. The City Council, nakaabot na sa inyo ha, ma'am, no, na nag-request sila for kanang sitaw kana postponement no sa katong second tranche sa kaning increase. Unsay thoughts take sa Water District? Yes, actually we were called sa council sometime in July, if I'm not mistaken, second week, to discuss no ang kaning necessity sa water rates adjustment in Water District, hoping na i-reconsider na mo ang implementation because of I think in paper it read na kanang dili na to isabay kay magsugod na ang klase and daghan pod na mga other utilities and pamalito na nag-increase. So we justified naman po yung reason behind nganong kailangan po yun na to i-implement na ang katong 9.99% karong July. Mainly because of the tranche, because number 1, ang tranche implementation itself was already in effect, murag postponement po sa katong economic impact sa ato ang mga customers. If you imagine, if we implemented right
away the 60% in 2022, dako kaayot jud to og financial impact sa mga customers, especially that we were just coming out from the pandemic. So mao tong the tranche implementation is already in effect, more or less a postponement. And then second, we also presented tong atuang dynamics sa capital expenditure and operating expenditure from 2020 until 2023 and first semester of 2024. Ug napakita gyud nato kung sa ang epekto no sa kaning dynamics sa collection nato from our customers na minimal kaayo ang atuang increase sa operating expense kay nag-implement na taog austerity measure, and at the same time sa capex naman kung asa nato ginakuha ang atuang infrastructure development from around 1 billion in 2020 down to 200 million na lang in 2023. So unsay epekto ana, meaning daghan sa atuang expansion projects, development projects ang atua sang gi-hold off ang implementation para lang no ma-manage nato ang atuang expenses. So in short, ma'am, the City Council's request was not granted? Yes. Okay. Thank you, ma'am. Gracia? Good morning to Ma'am Kath. Ma'am, gahapon, di pa higayon ng ikaduha kong Senate hearing no, as chaired by Senator De La Rosa. And nihangyo siya kay SILG na kung mahimo mag-adjust sa checkpoint sa gawa sa KOJC compound. And katong mga pulis nga nakamas is tanggalo na nila ana. So mipasalig pod si SILG nga effective today daw wala na tong mga ingon nato. So unsay mga bag-o unsay na bag-o karon nga i-implement na ba karon sa region kay ingon pod niya ma'am mag-istorya daw siya kay Chief PNP and General Torre. Thank you, ma'am. We understand the sentiment of Senator Bato during the Senate hearing, and then ipa-implement naman nato na dili na mag-wear og mask ang mga naga-checkpoint unless naa sila'y health reason, valid health reason nga no mag-wear sila og mask. Pero syempre padayon gihapon ato ang mga ginahimo na mga checkpoints kay dili lang man din ato ginahimo na apil lang po sa ubang mga strategic areas sa whole Davao region. Saan ma'am? Saan yung strategic areas apart from sa KOJC. Ang isa na yung sa mga border control points, and then sa mga every provinces, chief of police sila ang mag-decide depende din sa intelligence nila kung saan dapat mag-checkpoint at this time of hour. Ma'am, dira na sa gawa sa KOJC, pila ba ang gikandak gibutang nga nag-checkpoint sa Pero 11? Since kung i-compare na ito before o karon nga nagapangita ta kay Pastor Kibuloy. Starting August 2, na gihimo na checkpoint diha na area dihapit sa may Jollibee and sa LPU. So, duha. Okay. Okay. Sige ma'am, thank you. Magdoon lang sila ma'am? Ang saan distance? Nai distance. Nai distance. Tapos, okay. Pero daan na gina siya ma'am? Previously, na natin mga ginakandak na checkpoints, no? Karon mas intensified lang siya, and then part po na dili lang ta nila in negative nga si Kibuloy lang among gibantayan din ha. Duol po siya sa vital installation like the airport and other establishments. So mas malipay ta na mga kita og pulis sa dalan na nagapatrolya o naga-checkpoint kay crime prevention activities man pud na. Okay. Ma'am, before na ako ihatag sa uban ng pautana naman, kinisa ma'am, because I heard during sa press con sa SMNI, it was mentioned and it was requested na sa management
sa mga lawyers no ngadto sa PRO and even sa DepEd and even ngadto sa LGU katong request nila nga bakit pwede ra siya i-pull out dili ra siya ibutang kana bitang because na siya school school learning institution no eskwelahan din ha. Kung mapansin ninyo ma'am, even sa pagbalik eskwela and other schools like sa Davao City High School, natin mga mobiles din nga naka-post. Kaya part mo na sa ato ang mga deployment. Labi na kung kanang mga daghang tao and then kung matulong mo naka-deploy ang mga police nato labi na karon kay ang katong programa sa atong regional director na 3-minute response. So dapat ang police na gid sa dalan haron pagtawag sa radyo nga naay for assistance dili na magikan sa police station na nasa mga area. So kung yung liboton dili lang diha na area ang naatay post, dili lang diha na area nga naay checkpoints. And then sa kadugay na nato nga checkpoints karon lang po tayo naka-receive nga na nagreklamo na yung ana. So I look at it as a positive sign na nagtrabaho ang kapulisan. Thank you, ma'am. Wait, okay na ka, Grace? Okay, si John Lida and then Armando, si Lala Jason. PRO 11 spokesperson Ma'am Delary. Ma'am, can you enlighten us on the checkpoint rules and guidelines based on the Philippine National Police Manual? I am asking this in the context of the ongoing issue of mounting checkpoints sa KOJC. Okay. Sa lahat ng mga checkpoints, suppose dapat meron mobile, marked vehicle, and then may signage, and then the team should be led by an officer. And they should be in proper uniform, complete proper uniform. And then, pag mag-check, visual lang siya. Hindi pwede yung lahat ng compartment titingnan. So, basic na mag-greet, good morning, good afternoon, good evening, for courtesy yan siya. And then, checkpoint lang ito for security. Yun lang siya ang pinaka-basic. Of course, kung hindi magpa-check, and then diretso lang, pwede naming habulin. Okay. Ma'am, I go over on the proper wearing of proper uniform. Kasi may mga questions with regards to the non-wearing of nameplates. When are you going to not wear a nameplate? When can you say that it's proper not to wear a nameplate in the mounting or in the conduct of checkpoints? Okay, not wearing of the nameplate, depende yun siya sa instruction ng commanding officers in deploying his or her personnel. Pero supposed to be with nameplate, and then of course wearing of face mask. Kung masyado naman talagang maalikabok, prerogative mo din yun kasi you are also protecting your health. All right. Can you expound further, ma'am? What is our basis in not wearing of nameplates dahil sa may KOJC? This is for clarification, ma'am. To be fair sa PNP. Okay, sige. To be fair din naman, ang mga naka-deploy din namin na naka-checkpoints din na dyan sa banda sa KOJC, hinaharas din sila ng mga members din ng KOJC. Kinukuha din yung mga pictures nila, kinukuha din yung mga names nila. So, depende na kasi sa commanding officer kung ano yung naging instruction niya during the deployment. But rest assured, nakita yun naman na naka-uniform, mayroong marked vehicle, led by an officer, meaning, totoong police officer ang naka-deploy dyan. Hindi totoo na yung sinasabi nila na may
preso na pinalabas para kasali dun sa checkpoint. Never yung gagawin ng police kasi lahat na naman ng actions namin is according with the police operational procedures. So, kaya nga, noong una na mainit pa yung kabila, kung may mag-plug down sa inyo na for checkpoint, double check the uniform. Kasi dapat lahat pareho ang suot, even the haircut. So, maano nyo talaga na police. And then, part ng uniform namin is magdala ng firearms. Pero ito na uniform namin, hindi pwede yung firearms kasi walang pistol belt. So, hindi allowed yung sidearm. Pwede lang magdala sa bag. Pero uniform like sa RMFB, fatigue talaga yun siya. And then, yung mga na-issuehan ng bulletproof vest, sinusuot talaga nila. Kasi pag hindi nila isuot yung issued na bulletproof vest, they will be asked to explain equivalent to a disciplinary action. So, lahat ng mga may na-issuehan ng bulletproof vest, pag during police operation, dapat suot nila yon. Pero hindi lahat meron actually sa whole PNP sa Davao Region. And then, RMFB 11, may long talaga yan sila na issue aside from the short. So, dapat dala-dala talaga nila yon. Kasi pag hindi nila dala-dala yon, question na rin yun. Bakit? Saan mo iniwan? Kasi considered ang firearm as a husband or wife. Hindi mo pwedeng iwan, especially pag on duty ka. Another administrative case pag hindi mo yung dala. So, please understand that the firearms is part of our uniform. And hindi din namin yun siya basta-basta gagamitin in case na lang kung in-danger yung life namin. Kasi meron kami sinusunod na police operational procedure. In fact, during police operations, any police operations, hindi lang sa anti-drug operations, pag nagamit namin ng baril or na-discharge, either may natamaan or wala, the RIAS will conduct automatic motu proprio investigation. Masakit yun sa ulo namin. Stressful yan siya para sa amin. So, hindi talaga kami basta-basta gagawa na ganyan. And then, ni-remind during, before deployment that we should always abide with the law, and then yan na talaga namin yung human rights ng lahat ng tao. Alright. Ma'am, Senator De La Rosa also expressed concern over the conduct of checkpoints, particularly wearing a face mask and, the high-powered firearms, saying or describing as intimidating. How do you respond to that? Gaya yung sinabi ko kanina, we understand the sentiment of Senator Bato De La Rosa, and of course, kinonsider naman namin, so we directed the personnel deployed, hindi lang sa KOJC, sa lahat ng mga checkpoints na except for those na mayroong mga health problems, they should not wear face mask. So, hindi lang yan sa KOJC, sa lahat ng mga checkpoints, yun na lang yung naging directive namin. And of course, patuloy pa rin kami sa aming mandato as law enforcers. Patuloy namin gagampanan ang aming mga trabaho to prevent and control crimes. Okay, may 2 questions lang. Ano pa yung naging basis natin of wearing face mask? Can you cite a particular circular number, or is it part in the Philippine National Police Manual? Wala siya sa manual, but for health considerations, kahit naman ikaw, kung 8 hours ka dyan sa daan, 8 hours mo lalanghapin ang buga ng mga sasakyan, plus the alikabok. So, for health reasons, diba? Basic lang din naman yun to protect yourself. Kasi hindi lang today ang trabaho mo, meron pang bukas sa mga next days pa. Okay, so, wag lang sana nilang, yun lang namin, request, huwag yung bigyan ng negative impression or negative meaning. Look at the positive side.
nandun kami para magtrabaho for police visibility and crime prevention. Okay, last question for you, ma'am. You've mentioned earlier that na-intensify lang yung checkpoints nyo dun sa may KOJC. May we know the grounds or the grounds on the intensification of the checkpoints? Because we have received informations na nandoon sa loob si Kibuloy and yung mga co-accused niya. Alright, thank you, ma'am. To Sir Angon, yes, sir, good morning. May we know the data, sir, or the number of na nakuha natin, the loose firearms and update of the registration of firearms, ilan na po so far for the period of available data for the period of the first semester this year? Okay, dili na ko makuan ang specifics, no? Pero ang general information is na revoke naman ang iyahang license to own and possess firearms, and ang iyahang mga firearms was already turned over to PNP units. So everything naman is accounted. So yun ang latest nato. So the implementation of the revocation sa iyahang LTOP na-implement na nato through the surrender or turnover of the firearms niya dati. So you are talking about? Yung sa kay Pastor Kibuloy na ano. Okay, so but I'm asking on the update on the data of the registered firearms and the number of data of the loose firearms, sir. I'll be obtaining that specific information, no? Because right now wala mi dala ngayon i-request na mo. Pero rest assured na the RCSU is exerting all its effort para dito sa mga loose firearms nato na ma-recover nato sila, ma-register or i-surrender sa mga respective owners para ma-account nato ang mga loose firearms. So amo na siya hatag nato so far karon dyan din, no? I'll provide you the accurate data as to the specific numbers of the said firearms. Thank you. Jason, and then Armando, Miss Lala. Hello. Ma'am Demaray, good morning. Ma'am, that was August 16 ba? Nag-jogging si RD? Yes. August 16 ba yun, ma'am? Di ko maano yung exact date na sumabay si RD sa jogging. But yun ay graduation run for 2 trainings. So, isa sa umaga and then isa sa hapon. Yun lang naman, graduation run. After that, wala nang nag-jogging. And then, even ako, nung nag-training ako dyan for the scout, may graduation run din kami. And dumaan din kami dyan. And isa sa training ground namin dati, yung may subdivision na ngayon. So, sumabay lang siya as commander. Pang bus ng moral yun. Pag nandyan yung RD, pag sumabay yung commanding officer mo. So, hindi naman ang purpose yung para mangyilihin, ma'am? Hindi. Graduation run yun. Di sino pa kagaya ni Jason? For BISOC and yung training ng parang SWAT. Okay, thank you, ma'am. Di sino yung pangutan na? Yeah. Morning po, once again. Ma'am Hazel. Dito nga buko. Doon ako exempted ako sa... Tama na, sir. Ano lang po tabo, ma'am. Katong incident sa vandalism dito sa my coastal area. Initial details regarding it, ma'am. Tapos, na-provide identity or nadakpan na ba ang katong libuhat ato po? Yes, sir. Hapon, sir, na nag-viral din siya ngayong iniburahan dito sa Michael Road around 5 p.m. And then, na-istorya niya sa station commander sa Ecolan, sir. And today, siguro ma-file ang kaso ng malicious mischief. Identified na niya siya, and then the family ng ato gabi sa Ecoland. So, identified na siya, sir. And then, kung naan may allegation, na naan siya problema, no? Dito na nasa korte siguro, sir, i-prove sa family. So, korte na ang mag-decide, sir, sa kaso nga mong i-file against this subject.
Expected naman kanus siya i-file? Per station commander sir today. Anytime today or basin tomorrow, bukas. Ugma. So, dili siya dakpon, ma'am? Dili siya ma-fall sa mag-conduct of hot pursuit operation kay vandalism iyang gibuhat. So, mag-file lang ta through regular filing. Okay, thank you, ma'am. Sige sir. To Sir Garcia and Sin. Sir, regarding atong nabangga good na vessel sa may steel bridge sa nagpadayon nga construction sa Davao Samal, unsay part ato po sa Coast Guard on the monitoring or napatay coordination with IGACOS nga Coast Guard to make sure na kining dili na po mahitabo ang sasamang insidente, sir? Hello sir, regarding sa Elysian incident doon sa Samay, nangyari to ng 4:50 AM nung last Sunday, and during that time, the incident is still under investigation. But upon the incident nangyari, we conduct immediately a marine environmental risk assessment if any damages sa ating environmental. So, as concluded ng investigation and inspection, there's no damages sa ating environment. At the same time, there is no possible na magkaroon ng oil spill. So, to ensure na wala rin mangyaring oil spill in the future, we have personnel on board on that said vessel to conduct closely monitoring. So, as of now, the vessel is still detained in Barangay Limao, Island Garden, City of Samay, and still under investigation. As of the incident, kung sino, what causes the incident, it either force majeure or human error, but still in the conclusion of the investigation, sir. So, lagi manubag ato, sir? Yes po. Sorry, Tagalog. May mananagot po ba talaga doon? Regarding sa mananagot, sir, it depends on the investigation kung sinong on the conclusion ng investigation, sir. Maybe we can find the result of the investigation today or tomorrow. Gano'n po, sir. Sorry po, Tagalog. Wala magtuturo mo. Mag-adjust ka sa amin, sir. Janessa. In regards siguro sa tanong mo, sir, sa mga vessel natin, sir. Yes, sir. Yung mga dumadaan, sir. We have coordination meeting yesterday with the PPA, Marina, and the Davao Pilot. If ever the all vessels will be boarded by the Davao Pilot, if ever they can't use this Samal Bridge construction in that area, they can reroute in the east part of the Samal. Doon siyempre mga malalaking vessel na yun kasi either way, yun nga, may nangyaring incident, so still under investigation siya upon pagkatapos ng investigation natin nalaman if possible ba or any changes na mangyayari doon sa construction, sir. Pero just to give us the idea, sir, doon po sa area, ano ba, medyo malakas ba or like makipot ba yung area? Ganon, sir. Description po, doon po. Okay, on the name itself, no, Pakiputan Strait. So, makipot talaga yung area. At the same time, narrow siya, meaning malakas ang current dyan. So, prone talaga siya sa accident. And at the same time, meron pang construction na ginagawa. So, nakapag-release naman ng Coast Guard na mga safety measure, tsaka notice to all mariners in that same area na mayroong construction, tsaka na-required nila ng mga all safety measures na para mailagay doon sa ating sa area. But the incident, I might say na under investigation, so kaya hindi natin alam kung ano ba talaga totoong nangyari, sir. Pero matagal na yung notice to mariners, sir? From time to time, sir, ang notice to all mariners is nagbabago, sir. Depende sa progress ng construction. Siyempre, una, wala pang bridge. Ngayon, meron ng steel bridge, another notice to all mariners. Hanggang sa nagkaroon ng mga vessels na nandoon, tugboats. So, another notice to all mariners, sir. Kaya time to time nagbabago siya, sir. Okay, thank you po. To Ma'am JC, Ma'am, paano naman po yung, we are planning September na po yung paperless billing, no? Paano naman po yung mga
Ano, Tagalog ako. Ipagpatuloy na lang natin eh. Paano naman po yung paano naman po yung mga hindi masyadong techie natin ng mga nanay at tatay when it comes to availing the paperless billing po, and paano po may support po ba or may mga programa po ba to help them as well po? With respect to the application or the receipt na, sir, or everything, sige, I answer na lang the two. As to the application, we made the application process very easy. In fact, we have been promoting the text bill for 3 years now. Gamay gud ang enrollment, siguro because we're using the online system. So, to encourage more customers and to consider itong mga dili kaayo techie, we have opened all platforms kung asa sila pwede mag-apply. So, they can just call, they can text, they can chat, they can just provide the account number and then also the mobile number para amoa siyang ma-reconcile. And then mangayo na lang mi og confirmation in the form of ID na lang yun sa account holder. So ipadala nila ang picture, kung sa chat sila, dito na lang yun i-PM nila. And then kung siyempre nagtawag o nag-text, manghangyo na lang sila, maipa-email na lang kay Water District. So through all of these channels, remotely, pwede sila maka-apply. So kung namin gihapon to na mga methods, naagihapon to usual na walk-in. So all of our mga frontliners will process their application. In fact, pwede rin sila mo ato sa Water District mo fill up og form og ihulog sa Dropbox just to make the application process much easier. With respect naman to the receipt of bill, we have to acknowledge na dili gyud tanan na ay email. Kung naaman, gamiton lang pa register sa Facebook niya makalimtan, no? So, ang ato ang gibuhat is that naay option. Kung walay email, syaro wala kay mobile phone. Mo nang naapod sila option na mag-text bill sila. In fact, ang mga residences gani gina-encourage na to, o even kanang mga commercial establishment na dili kaayo corporate ang setting like sari-sari store, vulcanizing, dito na lang sila sa text billing. Ang importante lang, either or pwede nila makuha ang information about their payment. Yes. So right now, no, out of the 255,000 service connections, naa pa lang sa 70,000. So, layo pa dyan kaayo ang amuang tungasulod. Kay, diligin siya ingon na kanang, kasi kung nagihapon ang paper bill, why is there like an walay need yun to transition to paperless. So, we have decided na once and for all, mag-announce namin na mag-paperless na yun para ma-encourage yun na mag-enroll na sila. Panawagan sa mga gusto panawagan sa DCWD nga to sa mga ato ang mga subscribers na mo avail na sa paperless bill. Yes, we are advising all of our customers, no, na kung pwede to avail na either our text bill or email billing or both to know your monthly water bill. We have made the transition much easier. We have opened all of our platforms para inyuhan lang ma-register ang inyuhang mobile number, ang inyuhang email or both para mauna ni ang channels na inyuhang gamiton to receive your water bill. Considering that the direction of DCWD is we will be going paperless. So this is our to support our campaign, no, to make our services more efficient, mas dali ninyo madawat ang inyuhang water bill, and at the same time in support po ninyo sa ato ang effort dali sa ato ang syudad and sa nasod to reduce waste going to our dump sites. Julius po. At kay Ma'am Hazel, Ma'am, kanang dahil sa Davao City ba sunod-sunod na gid ni sila nagapanggawas gid. Mga A ba nagasunod-sunod sa panggawas gid diri ba no nga
nanggawas na sa Matrix World. Ma'am, di ba dito ko sa Coastal Road, daghan naman ko mga incidents ko na nagahitabo dira, ma'am, no. Una diha is kato pagpangawat sa mga kable, kaduha ay kanang series sa kaning vandalism diha sa area, and then dito pod sa unahan po wala pa nagamit pero daghan na kay tag mga buak na botilya nga makita dito kay nagarayot-rayot dito sa may boulevard side. Unsa ang kuan nato, no? Measures, no, para bantayan ang coastal roads na to? Yes, sir. Davao City Police Officer na as per instruction from our Acting City Director Police Colonel Hansel Marampan sa mga Station Commander nga under sila ang Coastal Road like the Baliyok, Ecoland, and Talomo. To conduct monitoring sa area nila nga gisakupan and then to coordinate with the barangay officials para ma-monitor nato and then naatay madakpan, sir, no? Para ma-file nato og kaso and then i-remind lang po nato, sir, nga kung naay makakita nga naay nangawat diha or like kagahapon nga ilahang gididihan, at least ma-identify nato, sir, ano ma-file nato og kaso kining mga nagpabadlong diha sa Coastal Road. Kaya ang Coastal Road, sir, dili man gud siya ingon nga mubo lang, no? Taas baya kayo siyang area. Ano kung may patrol diha, sir, bantayan dapat ang ato ang kapulisan kung wala na diha na pud maghimo og kanang mga violations diha sa Coastal Road. Muna mga tayo tabang from the barangay officials, sila mga barangay tanod nga tabangan pud ni og kanang patrol diha pag-gabi, especially na pag-gabi, sir, kay usually pag-gabi ang maghimo og mga violations diha, ano, dili lang sa mga magbandal na pay dahil violation nga mahimo diha ang ato ang mga kasi kay magpabadlong kay sa unang dabagay niyo mo nang atong gihangyo sa ginyo sa ato ang mayor nga kung taga Davao City ta dapat disiplinado ipakita na nato, sir, no, bisan pa walay mga authorities diha, mga otoridad nga naa diha sa Coastal Road nga wala diha makita, dapat mo-follow diha pun tayo sa mga violation dili nato dapat himuon. Akong ibalik-balik, sir, nga mangayo ta og tabang from the community para makatabang sa mga monitor diha sa coastal area and then para mapaila nato og kaso kini mga naghimo diha og mga bati like magbandal and then manguha og mga kuan sa mga items. So hangyo nato ang tanan, sir, nga tabangan ang security cluster, especially dili lang ang kapulisan ni Sir Davao City Police Office na apoy mga tao dahil sa TTIMO kang akong giingon ang Coastal Road is taas yan nga kalsada. So hangyo na mo ang tabang. Nagapadayon ka paghapon tong kuan, ma'am, katong foot patrol like katong ginabuhat sa una sa Yes, sir. police station? Yes, sir. Ang mga stations na, sir, no, Baliyok, Talomo, and then Ecoland, naa sila yung mga taong ibutang diha, sir. And then nato makita gani diha nga mobile. At then kung naamay mangayo ka ng tabang, especially doon sa lang area, mahawag na sila, sir. No, ipa-priority nato ang mangayo assistance. So kapapadayon gyapon to kay magdamong guti isa ka picture na pa na nakita na ako before na i-flashlightan to nag date dito sa Yes, sir. Padayon gihapon na, sir. Taas man gud kayo ang Coastal Road, sir. Dili man gud nato pwede tag 10 meters ang ilawan, butangin nato yung pulis, no? So, tabangan gud nato ang ato ang kapulisan. Hangin namo, no, ang barangay official, sila mga barangay tanod, tabangan mo ka ng patrolya diha mga lugar. Kung sakop nila ang kanang parts sa Coastal Road, tabangan po nyo sa reserve, sir, no? Especially kanang wala nang maglakaw-lakaw diha matagabi. So namang di mag-date diha sa imong giingon, sir, nami daghang kami na sita diha, no? So kamo lang is magtinabangay ta diri, no, diri nakita sa Coastal Road kaya to ani dapat magtinabangay ta sa pagprotekta nga magpabiling limpyo o nimba ta nga Coastal Road. Okay. Last lang, ma'am, no. Kanigong kuan gud, no, kanang pagpanikit ninyo diha sa mga naga-illegal parking gawa sa may KOGC. No, bisag kapila namo nagkakanda og kanang paghatag og citation for illegal parking, ma'am, tapos moro man gihapon daghan gyapon sakyanan dira nga naga-park. Yes, sir. Ang traffic enforcement unit, sir, no, kanina nagkakanda og ganang uplang kalsada and then sa mga giingon magbalik-balik na uban siguro daghan silang kwarto ikabayad. And then atong tiyo, dili po mo undang, sir, o pag-issue mga citation tickets. So wala ba ko na nga move man na, ma'am, nga ipatow na sila diha? May mga instances, sir, nga maatay ma-tow nga mga sakyanan.
dili lang diha sa KJC isang part of Davao City area. Katong kagahapon ng katong inyong operation sa especially itong sa TAU, no? Unsa kasagaran mga violation nato, illegal parking? Legal parking, sir. So intensified ang campaign karon sa Yes, sir. TAU for illegal parking? Kung sir, kami na rin nagkakandak ang ato ang traffic enforcement unit, no? Si Police Major Mendoza na karon ang head sa PEO, dili lang ni kagahapon lang hanggang nagkakandak sila uplan kalsada. No, kadang naman nagdinahimo within Davao City area, especially sa sentro. So adya lang nga mga areas. So kay murag na-observe na ako, nagkakandak mo og illegal parking ay pagpanikat sa mga naga-illegal parking, pwede nga po naga-illegal parking especially sa gawas. Sir, naman sila kwarta, sir, pero ilang gyapon tamuan ba yung pag-issue sa lahat citation ticket, sir? Okay, before natin ibalik sa series of question ni Armando, isa na lang Mando. I'd like to call in the editor-in-chief ng Mindanao Times for our announcement sa Tibol, tama ba, Mass Media Award. Ma'am Ami Awards, Tibol. Yeah. Hello, good afternoon. Good afternoon na ba? Good morning pa. Hello, good morning. Ako si Ami Kabusaw sa Mindanao Times. Maing buntag akong mga colleagues and my beloved peers. I would like to invite all of you to this very important launch, no, of the Archbishop Thibault Mass Media Awards. Kanihimo ni siya next year, pero ato sang i-launch para makahibalo mo sa categories. Kay lahi naman ang categories karon kay 20 years ago, imagine that. Matigulang dire. 20 years ago we had this as Davao Catholic Mass Media Awards. Unya kanang nawala to siya in 2001, may katigulang na jud ko. In 2001 but among gi-revive karon with the mga schools, Ateneo, Holy Cross and UIC. Muna kay kuan man ni mga unsa nga schools. And then of course katong mga multi-stakeholders, no, sila Judge Kitain from all other sectors of society. So we would just like to invite all of you para makabalo mo sa categories para punta magkita, no, unya sa simbahan nga kanang linggo, we will have a table fellowship. Meaning to say mga uta. So, yeah, that's August 27, 10 a.m. at the Davao Light, sila ang host, no? Davao Light 2nd floor. So I really hope to see you there. Thank you very much. Thank you all for seeing it. Salamat Mama Ami. Okay, Bishop Thibault Mass Media Awards. Okay, so balik ta sa press con. Thank you so much Ma'am Ami. Balik si Armando. Ma'am JC, ma'am, unsa na ang kuan karon update sa inyo sewage service? Yes, for the septage management program, ongoing gihapon ang ato ang construction sa first ever na government-owned septage treatment facility located at Indangan. This is going to be the first of the many septage treatment facilities na ato ang i-put up, no, there is a city. And looking forward to its commissioning and completion para we can already start offering, no, katong ato ang sanitation services. So, through this sanitation service, although ang grand master plan nato sa water district and the city is magka-sewerage gud ang Davao City. Since dugay pa man to siya, kay mag-entail man siya og dako na budget and the infrastructure is very immense. So, kailangan po yun siya og time. The septage program is an interim solution para ma-manage na nato properly ang ato ang wastewater. So, there is the ordinance and then with that ordinance na apod ang septage management program. And a component of that septage management program is mag-offer si water district og katong sanitation service. So kami na ang mag-dislodge sa mga septic tanks, no, sa starting with our customers and also included ang non-customers. So we're just waiting for the facility to be completed. The civil works are already in place. Ang atuan na lang ongoing na activities karon is ang installation sa mga equipment, apparatus that we will be using to treat
complete no ang katong makolek nato na septage para pag-release nato balik sa ato ang waterways dili na siya makadaot sa kinaiyahan. So as to the target, we're looking at around first semester po of 2025. Muna na siya ang katong mahulog na operation na gyud sa ato ang sanitation services. Ma'am, pwede to balikon ma'am kung pila ang bayad sa services. Right now, wala pa approved na rates no coming from LUA because the same with our water rates, kailangan po siya i-approve sa Local Water Utilities Administration. We already submitted our proposal which we presented to the public through public hearing last year. As of now, ongoing pa gyud ang review, but our request is at 3.47 per cubic meter. So naka-anchor siya based sa imuhang consumption. So kung pila ang imuhang consumption, i-times lang nato at 3.47 pesos. So kung nagakonsumo ka og 10 cubic per month, ang ma-impute lang ana na additional na singil if ma-approve tong amo ang proposal na rates would be 10 cubic times 3.47, that's 34.70 centavos. So barato na kayo siya, and that's 5 years no nga buka pag yun siya at 6,500 pesos. Yun yung mo to ang bayad ma'am sa pag-dislodge sa inyong septic tank? Yes, so dili siya one time nga para sa setup karon mo bitaw nang ang uban maglisod og kanang pag-dislodge kay manidown man dayon nya mahal kaayo, so laton ta nila makapondo nya ang ending ana grabe nang bara-bara. So sa scheme ni Water District mura siyang mahulog na installment, and atoa siyang isulod within the 5-year dislodging cycle. So within that 5 years, habang kabayad ka, nakay one time na dislodging na mahulog na free of charge, kaya ginabayaran naman ni mo siya monthly. Okay. Thank you ma'am. Last na lang kay Lieutenant Colonel Angon. Sir, kumusta ang campaign ninyo against loose firearms dito sa Davao Region? Yes sir, good morning. Ang ato ang RC issue sir, we are continuously coordinating with the lower units ang sa mga police stations nato sir nga pakusgan ang ilahang katok nga activities to encourage ang mga firearm holders na wala pa nakaparinyo sa ilahang mga LTOP, sa ilang license o sa ilahang registration para i-assist sila nga mapadali ang ilahang renewal sa ilang mga licenses. So, also, aside from constant coordination with the police station, nagakandak po ta sir og mga assistance centers sa mga requesting local government units and police stations na ikandak ang activity dito sa respective areas nila. So, kami mismo from the RC issue ang muadto sa area to assist the clients nato. That is to encourage even more ang ato ang maging registered ang ato ang mga firearm holders sa ato ang system. So that's all sir. Karon sir ba, especially hapit na ang election, unsa ang mga kuan to campaign para gutdon ning mga nagahupot og loose firearms? Og dili magamit for any harassment karon umaabot na hapit na ang filing karong October. Yes sir. In coordination na sa perming atong activities in relation sa ato ang election is always in coordination with the COMELEC sir, no? And then by that time sir, ang ato ang actually hindi lang during election na siya sa ginabuhat nato, no? Even at present, kung natay identified na firearm holder sa kanang loose firearm, ato na siyang pahigayon ang law enforcement operation. Sama sa ulingan ganila, una is we encourage everyone. Ikaduha, amo ang ginabisita ang mga identified personalities. Ikatulo, kung dili gyud, there are certain law enforcement operations na ginabuhat nato. Like for example, search warrants, checkpoints, no? Kung along the way mag-travel sila, possessing with loose firearm, then we also confiscate that and we file an appropriate case against the person, sir. Okay.
kay Ma'am Kat, Major ka. Ma'am, kuha na po na kung kanusa mo adto daw si SILG para i-check ang QOGC kung sa kuha po. Di sa iyahang gi-pronounce la kahapon today. Pero as to kung nag-abot na siya, wala ko yung information na receive, sir. Okay. Ma'am, sa lang topic lang ma'am, katong ingon ni General Torre nga pag reopening sa investigation sa kaso ni Architect Blatch, unsay status nato ma'am? O unsay ba nato? Sa kadto ang kuan naman nato is review, no? Review sa gihimo na investigation. As of now wala pa gipagawas na result. Okay. So, Sige na sir, update ta ka kung naana nag-follow up sad ko wala pa. Ibutan ako sa GC, ma'am. Okay, SMNI, and then ikaw pa, Along. Carlo pa din. Hi ma'am, may buntag, good morning po. Question lang kay Ma'am Hazel. Ma'am, the KOJC missionaries have expressed concern po because for the consecutive nights, may mga civilians po outside o sa tapat po ng KOJC compound together with policemen na kumukuha po ng mga videos and pictures ng mga KOJC members and ng mga sasakyan na in and out sa compound. May we ask po if kasamahan po ba ito ng mga kapulisan? And if not po, may violation po bang nangyari? Yes, sir. With regards to that, sir, no, I cannot comment on that. But Ma'am Kat, sir, from RDIO po. Hi, ma'am. Civilian? Yes, ma'am. Civilians na, ma'am. Nakuha po sila ng mga footages for the consecutive night. Kumukuha sila ng mga pictures and videos ng mga KOJC members and sasakyan na in and out sa labas po ng compound. Sinabi nung lapitan, tinanong kung kasamahan po sila ng mga pulis, hindi po sila kasama. Pero taliwas po dun sa nakuhang footage, they're talking, interacting with the policemen na nandun po sa tapat ng mga KOJC compound. Okay, let me check on that, sir. Kasi kung naka-civilian, hindi naman natin pwede assume na pulis yun. And then, kung nakipag-usap sa pulis, hindi din naman natin pwede assume na pulis siya. Kasi as police officers, mas gusto namin kung makausap ng mga civilian or mga tao kasi part yan ng community and then sa ngayon also din ng mga vloggers, hindi natin alam. I-check ko po sa operations kung may nangyaring ganun po. Okay. And in relation to that, ma'am, kasi yun nga parang nababahala yung mga KOJC missionaries. So ang ginawa nila, lumapit sila doon sa mga kaibigan natin na mga pulis na nandun sa tapat po ng KOJC compound as for their purpose, police visibility. So nagsumbong sila doon. Pero ang nangyari po, may footage po nito, ma'am. Ang nangyari po, they were turned down. Hindi po tinanggap yung reklamo nila. And ang sinabi, kung gusto niyo pong magreklamo, pumunta po kayo doon sa COP po namin. Yes, pwede din po kayo magreklamo sa police station for the blatter. Kasi getting a picture and video, kung civilian ka or ano man, hindi naman yun siya violation unless ginamit yun siya for other purposes. Kasi pwede na siyang sa Privacy Act. So far wala man naman po kami na-receive na reklamo on that matter. So kung feeling pag violation yun pa sa inyo, I think sa police station na belong si KOJC, so you can have it recorded sa police station. So yung sa police visibility doon, ma'am, parang na-defeat ba yung purpose because we cannot, they cannot go to the policemen na nandun po sa harap? Ang proper na yun na siya na report na sa police station po ang recording po doon. Hindi po doon sa mga na-deploy po. Opo. Thank you, ma'am. Okay, sir. Kay Ma'am Hazel po, last question na lang po. In regards na po dun sa tanong na yung mga nag-conduct, yung mga TME po natin na nag-conduct po ng pagtitiket dun sa mga sasakyan sa labas po ng KOJC compound. Sinabi na po noon ng mga KOJC Legal Counsel na
yung tapat po na yun is part pa po sa property ng KOJC. Will we have your comment on this? Yes, sir. Ang Davao City Police Officer ng Traffic Enforcement Unit, nagkakandak sila ng Oplan Kalsada, sir. And then, kung may mga violation na nakita nila na illegal parking doon, sir, is mag-i-issue talaga sila ng ticket. And then, for the information po, sir, no, sa tanan na hindi lang in front of the KOJC, nagkakandak ng Oplan Kalsada ang Traffic Enforcement Unit natin. Marami tayong mga na-issuehan ng citation tickets, sir, from the other areas of Davao City po. Yes, ma'am, that's clear na hindi lang po sa KOJC, sa buong Davao City, but doon po sa sinabi ng KOJC Legal Counsel na that is still part of the KOJC property, yung kalsada na yun. Any comment on this? With regards to that, sir, mag-ask muna ako sa head ng Traffic Enforcement Unit, sir, and then with your statement, sir, na part pa yun ng KOJC, we'll inform the Traffic Enforcement Unit heads. Thank you, ma'am. Okay po. A pleasant morning or afternoon sa ating mga pinagpipitagang bisita. Bilang paggalang po sa ating spokesperson ng Tanod Baybayin ng Pilipinas dahil hindi nakakaintindi ng Bisaya kasi Tagalog po. Ito, pangutanon sa nako to Ms. JC Duhay Lungsod in regards nato sa update for this year. Nabatay na report nga mga water meter theft cases sa pipila ka mga lugar sa Davao City nag-servisyohan sa DCWD po. At the start of the year, there was alarm among water districts diri sa Davao City because nisaka ang incident sa water meter theft sa Tagum Water District. And true enough, not for long, in the first quarter, natay na record na mga complaints coming from our customers. But we're very thankful to sa police, PNP, kay natabangan gyud ni to thwart the kanina mga cases because natabangan mi na madakpan ang kadtong perpetrator. We were not just sure kung it's the same person, but when nadakpan siya, ni hunong mapugod ang mga reports of water meter theft na incident. So around March to siya nadakpan sa Mayhuna, and it was a joint effort with the DCWD, we notified the PNP. At the same time, sa customer pod na side because siya mismo ang nakadakop sa nagkawat, ikuha niya susi, i-report niya kay Water District, i-report po niya kay PNP. So after na nadakpan siya, nawala po ang cases dari sa Davao. Okay. How about katong sa mga fixers na giingon na to? For this year, nabatay datos kung pila na ang nadakpan? Wala may mga nadakpan na mga fixers, but remarkable ang decrease sa mga complaints coming from customers na nagbangot sa ato ang opisina kay ni-engage sila sa kaning services sa mga fixers only to labaw na sa application sa new service connection only to be disappointed kay wala nag-deliver. So what we did on our end is aside from ensuring na kanang ma-discourage ni mga identified na mga personality na fixer sa ato ang premises, ato apong mas gipadali ang ato ang proseso, and we made sure and doing that, if you make kasi the application easier, wala na need to engage sa fixing services. So right now compared to previous years, wala na tayo nadawat na complaints coming from would-be customers who want to process new service connection application na naapik og mga fixers. Pangutanon sa either kang Police Captain Tuason or kang Police Major De La Rey with regards katong mga recent incidents katong mga nadakpan nga mga vloggers tungod sa ginadiling droga sa or anything na substance, unsay ato nga paningkamot sa monitoring nato in terms na I don't know if it's within your jurisdiction
kay just recently man good katong sa NBI-NPD nandudoy entrapment operation. But what is the assurance po sa atong kwerpos kapulisan nga madakpan kung kinsa may malambigit aning mga ma-identify na vloggers either katong sa apil sa Matrix or whatever po? Yes, one Davao City Police Officer na wala tayo imbang sa atang kampanya kontra illegal nga droga. Vlogger na nga siya o dili, no? Ato ang gipaninguha lang gid depende sa mga congressmen sa Davao City Police Officer is coming from the information provided by the community. So, ang amo lang adiri sir is panghusgan nato ato ang intel reports with the community, partnership with the community, barangay sa mga tao nga involved. So, wala lang tabag concern focus sa mga vlogger. And then, isa siguro ang mga vloggers sa ato mga ibang monitor. So, nato mga listing sir, no? Dili lang sa mga illegal drugs and other criminal activity nga ginahimo sa ubang individual nga involved gihapon sa mga illegal. So, focus ta karon sa mga tao nga natay listahan nga ginahatag sa ato ang mga community. Ang kanang mga information nga gihatag sa ato ang mga kaigsoonang mabulungan mo, subject for validation, kung tinag na siya o dili. Pero nato mga operation good sir, sa mga pagpaningin sila nga code in the act, so automatic nag-conduct tayo ka na nga dakdo na siya. Kung code in the act ang ato ang pagkita sa subject nato nga nagadeal or nagagamit sa illegal drugs. On the part of the Police Regional Office 11 po. Yes, of course. Walay puas ang ato ang campaign against illegal drugs. Sukad pa na siya sa una. In fact, kung i-compare nato ang 2023 o 2024 na data, natay increase na 195 operations on campaign against illegal drugs, and then or 13.53% ang increase nato sa operations conducted compare ang 2023 to 2024 for the period from January to July. And then while the persons arrested na-increase to 279 personalities or 16.08%. And then kung tanawan nyo dito sa value, ang last year, ang na-confiscate na to amounted to 30,300,000 plus. Pero for January to July 2024, nikabat og 78.2 million. So, increase of 47.8 million. So, diyan nyo makita na gatrabaho ang police in terms isa sa mga campaign nato against illegal drugs. So, wala po ito nagakuan kung unsa iyang status, vlogger, o kuan ba na karon kanang unsang profession niya, wala lang nagatanaw ana. Basta nami information ma-receive about using or gabaligya, ginakandakan nato na siya og operation in coordination with PDEA. Kay ang PDEA man yun ang pinaka-main law enforcement in terms sa illegal drugs. Okay. So, any information will receive mo, hatag mo, rest assured na confidential ang inyong mga identities. Magpinabahay ta, dili ni kaya sa pulis lang. Bilang panghuli na lamang po sa ating tagapagsalita ng Tanod Baybayin ng Pilipinas sa Timog Mindanao, I suppose kung makasagot po kayo ng aking tanong sa inyong parte, meron po bang mga insidente na mga individuals po na naka-monitor in terms na kung merong individual na nalulunod within the coastal areas of the Davao region po? Hello po sir. As of now sir, we have zero casualties sa puerto sa mga ating mga pasahero or any missing persons. Sa ngayon sir, wala ngayon sir, and hopefully wala na mangyaring ganoon sir. As of now sir, naka-heightened alert pa rin ang Coast Guard, ganoon na rin ang lahat ng puerto namin, lahat ng aming personnel at the same time mga K9 namin is naka-deploy sa mga puerto. And yun lang sir. Okay. Ang Tagalog din sa port kay Puerto? Sir? Puerto? Tanod. Ano yung Tagalog? Tanod, baybayin. Si Ma'am Hazel, sige katawa.
Tanod baybayo ng Philippines, o diba? Gabi na siya. Okay, salamat sa mga katagalugan ni mo, Carlo. Marvin, magtatagalog ka na. Ano si ano rin, kung gisiko ko ni Long, ikaw na lang. Clarification lang na to. Sir, anong barangay? Sorry. Ako na ako si LTC. Sir, di ba naamantay ka itong mga nakalist good nga syempre dapat nila i-renew ang ilahang mga license sa firearms nila o katong ipakita ang ilahang mga firearms. Sa listahan nato, sir, na ano ba tayo nakasuhan yun ato nila? Or do we have the numbers po? Pila sila kabo? As I have mentioned kanina, wala ko exact nga figure. But then, ang effort nato diha, as I have already reiterated kanina, is we conduct the katok activity, di ba? So, katong mga registered owners nato sa firearms na wala karinyo, gina-visit nato sila sa ilahang mga registered address. And then, gina-encourage lagi nato nga i-renew yun ang ilahang registration. If ever na dili nila ma-renew, gina-encourage nato sila na i-deposit ang ilahang, i-surrender ang ilahang firearms sa mga nearest police stations nato. And then, kay ang kanila gitagaan ni sila og a certain period of time na ma-renew nila. Pag dili na siya ma-renew, then i-forfeit na siya in favor of the government. So I'll provide you the exact data about atong isa nimo ka query later on kung makuha na to, ha? Sige po, thank you po. Kay Ma'am JC. Ulan-ulan naman po good. So syempre ato ang turbidity, right ba ang term? Kumusta po? Makasinati na po ba tawag sama na itong niagi? Mura o, siyempre, ang supply sa tubig na to, ni kunod siya may because of turbidity, naapapagyapon ka rin mo? We recorded a lot of turbidity, high turbidity cases at the start of June. And in fact, this resulted to flow diversion and minimal lang kayo ang total stop operation yun ni Apo Agua. But if you also notice, dili siya mabati sa customer because even if na ay reduction sa operation ni bulk water or muhunong man siya, automatic kasi mo-operate dayon ta sa ato ang groundwater supply. So on our end, since dili man gyud nato na malikayan ang turbidity na mosaka kung nay kusog or sa gunsod na pag-ulan, we will just make sure that this will not affect ang water supply availability sa customer na side. Pero ang intermittent na to ng mga, syempre, supply sa tubig sa certain areas, nagyapon mas natin, ma'am? Nagyapon, kasi naamang kong gihapon tayo ginatawag na emergency and scheduled water service interruption. Like emergency, naatay i-repair, naatay i-declog, naatay mga adjustments no, sa itong operation. For schedule naman, po na ito maiwasan na mag-tap ta og mga newly laid pipelines para makakonect na taog mas daghan ng mga areas. But compared to before the operation of bulk water and now, all of our water service interruptions, ang iyahang duration, na-shorten yun nato, especially itong effect gani sa recovery time. In previous years, Manggod, the actual interruption is, let's say, around 10 hours lang. Pero ang recovery period para mag-normalize ang entire operation, especially in big water supply system, mudagan siya o 3 to 5 days. But now that we have abundant supply, right the moment we turn on our operation, wala na yung recovery. Matik, no, magkatubig dayon ang tanan ng mga affected na mga customers. So, daan na po interruption, but we have kept the duration to a minimum. And we will make sure, no, that water supply will be normalized within the 24-hour time frame. Thank you. May succeed text. Ma'am, diba i-mention mo ganina, Mag-post ako ng report, bala. i-mention mo ganina, ma'am, is na ilhan naman nato itong nag-vandal, di ba? Yes, sir. Can we have the iyahang identity at the same time? Nadakpan gid ba siya? Clarification na ha. Gidakop ba siya, nadakpan ba siya, or nagbisita ra siya dito sa Ecolan Police Station po? Secret, sir. Dito, sir, after gahapon yung nag-trending to, no, ang gibuhat, nag-atog gagabi sa Ecolan Police Station ang family.
And then, oo, na sila allegation, nga na ay problema, but then the station commander of PS15 Ecoland, i-file ang kaso sa korte na kaning malicious mischief. And then dito na nila sa korte i-prove nga naagi problema sa pag-isip ang kining involved individual nga naghugaw-hugaw sa atang coastal road. So do you mean ma'am mag-warrant of arrest pa? Napay-hulaton nga warrant of arrest before siya mura Ang pag-file sa malicious mischief, sir, no, magtubag pa na ang PICAS, no, taganos like 10 days to submit counter affidavit. And then depende na siya sa korte kung malit siya siyang warrant or dili. Okay, thank you. Kay Insin Garcia. Sir, clarification lang po. Saan po galing, saan po barangay galing yung barko na yun, sir, na bumangga dun sa steel bridge natin po? And di ba coconut oil din naman yung ano niya, sir? Karga niya. Would that somehow makapollute ba? Okay, yung vessel, sir, is galing Iligan City. Papunta sila mag-unload ng coconut oil. Meron sila 930 tons of coconut oil to unload in Panakan. Anyhow, sir, coconut oil is secure sa kanilang cargo kasi ang damage with the vessel is only on the bow o yung front side ng barko. And on the front side, there is no cargo hull or any cargoes na nandoon. So, there is no possibility na coconut oil is maano sa katubigan natin, sir. Regarding sa oil spill, sir, as I said before, nag-conduct na assessment and there's no possibilities of oil spill, sir. Okay, salamat po. Kay Ma'am Kat, Ma'am, confirmation namin. Gawas ka daw ang warrant of arrest. Yes, we already have the alias warrant of Pastor Kibuloy and the co-accused. So, mabalik ba ano, ma'am? Muna ba yung second round at kung may tabo? Possible. Now, due tayo implementation of warrant of arrest. As to the timeline, walang timeline. Kasi mawawala lang yung implementation ng warrant of arrest kung mag-surrender si Pastor Kibuloy. So, or madakip natin siya. Pero yun yung panawagan natin, no? Kasi nahihirapan din kami sa paghuli kay Kibuloy and his co-accused. So, yun ang panawagan natin na sana mag-surrender na siya, harapin ang kaso para din naman to prove his innocence na kiniklaim din niya. Okay, nagtatagalog na rin si Ma'am Kat. Marvin, go Bin. Yes, ating PNP. Kamang Hazel, Major, kumusta po ang kumusta ang monitoring nato labi na sa mga logbooks ay knowing nga mo ni siya hinungdan nga na-relieve ang pipila ka mga personnel sa ato ang Davao City Police Office kay nakabisit ko one time sa police station, still di kayo jud nila ma-update diha ang logbooks. So maybe maugmaan na po. Doon sa kastrikto ba ang ato ang order ani ma'am sa ato ang matag police stations labi na sa mga desk officers? For the directive sa itong regional director, ang gikuan niya, sir, na dapat walay itago na any reports ang police station. Record everything so that the station commander or chief of police could plan sa iyahang mga crime prevention activities. So, dapat walay itago. So, munang directive sa to ang regional director. Iyan na siyang gimension katong sa day sa paglingkod niya as the regional director of Police Regional Office 11. Munang strictly implement gid niya siya sa tanan, dili lang sa DCPO. Need ba nga kanang adlaw jud dapat updated jud ang logbook nga physical? Dapat updated jud, no. Paningkamutan na ma-transfer gid dayon sa blatter book ang katanang mga na incident nga na-report sa police station. What if maugmaan pa mo? Ang giko na to is ma-record tanan, wala itago. Okay. So clarify na dungagan ba og isa ang matag police stations nato sa DCPO, ma'am? Mga desk officers nato. Murag dati duha, murag nadungagan daw sila isa. Tanan balik ato clarify lang sa ato ang police stations. Yes, so nga po ang Davao City Police Officer, no, Acting City Director Police Colonel Marantan, nag-remind siya sa ato ang mga station commander, sir, kaya ilahan na ng lookout, sir, no, kaya dili ba na kanunay ang ato ang City Director mo muadto sa station talsa-talsa kung tinuod ba nga nag-follow ang ato mga those officers.
discretion sa station commander, ang ato acting city director sir, nag-instruct na dayon right after the instruction from our regional director nga tanan i-blatter good sa lubok, pero lubok atong dako sir ha. And then kung sa gingan before last week sa ato ang Riyas is kulang og manpower, dili na nato ang rason nga dili nato mablatter on time nga ato ang mga records. So paningkamutan na sa ato ang mga station commander, ila i-monitor ang mga desk officer kung gina-record ba tanan before sila mag-outgoing. Okay, thank you, Vin. IC? Ice? Yes, ma'am. Kung ma'am Kat, ma'am, pag-details lang, ma'am. Anong ang graduation run na dito sa tungod sa QJC? Sabay, Naa dito. Iklaro na ako ha, ang graduation run, kaya di lang siya yung tungod sa JJC. So, graduation run, ni Adi dito lang na area. The morning ug afternoon, sa morning, ang nag-training o ganamurag pareho sa SWAT, and then baysok ang sa isa pod ka graduation run. So nga na si RD dito, pag-boost sa moral, so yun ang regional director niya na appeal sa graduation run. Like ako sa mong training, usahay ng good is magyaw-yaw kung ano kami lamang sigigdagan. Pero kung sa bayan ni, sa katong amo ang mga instructor o mga kanang commissioned officers, lahi ang feeling. Mas makaboost siya sa moral, makahatag og energy. So after ato, wala na may lain na run. Yes. Katong stabbing incident sa Tagum. Okay, under restrictive custody ang katong mga na-involved na policemen, and then waiting pa po na sa results sa area sa ilahang investigation. and even stabbing, ma'am, wala pagyapon. Under investigation lang pagyapon. Allegedly nakapatay siya o sige. Yes, ang gusto na ko balikon ha, muna akong gina-mention na pag naay mahitabo nga naay ma-injured, either si police, civilian, or ang suspect, or naay mamatay, mukandak yun mo to proper investigation sa Rias 11. So sa case sa Tagum City, ongoing pang ginakandak sa Rias 11, we are still waiting for the result. And then while ongoing ang investigation, under restrictive custody, ang katong duha ka PNP personnel diha sa Tagum Police Station, meaning dili sila makagawas. Okay. Thank you, ma'am. Last, si Ms. Brenda. Good morning. This question is for Cap Hazel. Ma'am, clarification lang katong question ni Jason Haniha. So wala pa po information ang TEU that the property belongs to the KOJC, and if so, kung mapamatud-an na property to sa KOJC, will they stop ticketing po dun sa premises na yun? Ano ma'am? Ma'am, yung question ganihan ni Sir Jason na wala pa ba info ang TEU na katong property is belongs to the KOJC. If ever na mabalaan ng TEU na kanang KOJC property, will they stop issuing citation tickets? Yes, ma'am, akong dihin din naman mo nga mag-istorya pa ko kay Sir Mendoza regarding aning giingin ni ma'am. And then, kung napamatud-an man mo sa inyong giingin, kung mag-stop ba o kung napag-issue citation tickets, mag-istorya pa po inyo ma'am. Ma'am, sa akong giingin ma'am kay siguro part of the operation sa Upland Calzada ma'am, pero ako lang sa atong klarahan kay Sir Mendoza ma'am as the head of the Traffic Enforcement Unit. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Time check is alas 12. Dos na po ang ato ang oras, and we need to wrap up our press briefing. Unahon sa nato ang ato ang Lieutenant Colonel Anon. Sir, salamat kayo for coming over, and thank you RCSC, sir. Thank you, salamat. And sir, basi nga po tayo mga panapusala na. Ma'am JC Bogard, Ma'am JC, go ahead ma'am. Time out ma'am, ang atong water service delivery, unsa nila ito update ma'am?
Yes, it's already ongoing na natay isa ka clientele na nagakuha nga og tubig from us and delivering sa Del Norte area. So, panawagan na lang po no sa tananay mga trucking service na naga-deliver og supply. DCWD is already opening no ang ato ang service for that purpose. Pwede na sila mobile og tubig in bulk sa ato mag-express na sila og intan sa ato ang opisina. Labaw na kung ang ilahang clientele is nasa Del Norte kay mas na ang ato ang extraction point na arapod sa may Panakan. So much lesser ang kaning cost o operating cost kay mas dool naman ang ilang kuhaan og tubig so mas barato na ang krudo. Thank you so much, Ma'am JC and Ma'am Hazel. Maraming salamat. Yes, ma'am. Maraming salamat ma'am. Hindi ako ba our acting city director police colonel Hanson Barantan. Kami kanina nagpasalamat sa parang tabang, especially from the media ma'am no. Sabi ang pagsabwag kanina yung mga maayong impormasyon ug serbisyo sa katawhan nga naminaw talaga sa inyong programa. Daghang salamat ma'am. Thank you, Ma'am. And of course, MC Garcia, thank you, sir. Maraming salamat ma'am sa pag-imbita dito sa ating press con. Ini-invite ko lahat ma'am to follow our Facebook page para ma-update kayo sa mga incident or mga announcement na meron kami and magkakaroon kami ng mga activities kasi malapit na ang aming anniversary kaya kindly stay tuned sa aming Facebook page po. Thank you ma'am. Okay, thank you so much, sir. And Ma'am Kat. Yes, ma'am. On behalf of the Regional Director of Police Regional Office 11, Police Brigadier General Nicolas Torre III, thank you very much for always inviting us to join the press con. And of course, napatunayan na doable ang 3-minute response dun sa 1 minute and 58 seconds na response dun sa stabbing incident na agad-agad na nadakip natin. So, kudos sa Davao City Police Office. Sana magpatuloy and ma-maintain natin. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you so much ato ang mga panelists and sa mga media po nga naakalan. Maraming salamat. God bless us all. Mabuhay po tayo lahat. Thank you, the Royal Manday Hotel. Salamat and God bless.